Nagsimula ang pelikula noong panahon ng Imperial Joseon Dynasty, sa ilalim ng pamumuno ni Haring Gwanghei. Isang gabi, si Haring Gwanghei, kasama ang kanyang sanggol na anak na babae at ang kanyang tapat na bodyguard, ay napilitang tumakas matapos silang tugisin ng mga rebelde, na naglalayong pabagsakin ang kanyang paghahari. Ang mga rebelding ito ay dating mga royal officials na sumusuporta sa hari, ngunit nang hindi siya kumampi sa alitan sa pagitan ng Qing at Ming Dynasty, nagpa siya silang maghimagsik. Pinili ni Haring Gwanghei na manatiling neutral dahil kung hayagan niyang susuportahan ang Ming Dynasty, malalagay sa panganib ang Joseon na sakupin ng mabagsik na Qing Dynasty. Sa kabilang banda, kung papanig naman siya sa Qing Dynasty, maituturing na taksil ang Joseon sa Ming Dynasty, na siyang tumulong sa kanilang bansa laban sa pananakop ng mga puwersang Hapones ilang taon na ang nakakalipas. Dahil dito, hindi nagawang pumili ng panig ng hari at mas pinili niyang manatiling neutral. Gayunpaman, ikinadismaya ito ng ilang matataas na opisyal ng kaharian na naniniwalang dapat nilang suportahan ang Ming Dynasty bilang ganti sa kanilang naging tulong. Kaya naman, nagkaisa ang ilan sa mga royal officials na magsagawa ng kudeta, upang makabuo sila ng bagong gobyerno na sumusuporta sa Ming Dynasty. Noong gabing yun, ang tanging bodyguard ng hari na si Taeyul, ay sinubukang protektahan siya at ang kanyang sanggol na anak sa mga rebelde. Si Taeyul ang pinaka-pinagkakatiwalaang royal guard ng pamilya at isa rin sa pinakamahusay na swordsman sa buong kaharian. Bilang isang marangal na mandirigma, kinailangan niyang harapin sa isang tunggalian ang kapwa royal swordsman na si Min Sungho. Noong una, nag-aalinlangan si Sungho na sumama sa pag-aaklas dahil alam niyang mabuti at makatarungan ang hari. Ngunit dahil sa desisyon nitong huwag kumampi sa Ming Dynasty at sa panghihikayat ng opisyal na si Lee Ji-hun, tuluyan siyang nakiisa sa rebelyon. Nagsimula ang matinding labanan ng dalawang pinakamahusay na swordsman ng Joseon. Matindi ang naging sagupaan ng dalawa, ngunit biglang napunta sa alanganin si Taeyul nang mabasag ang kanyang espada at tumama sa kanyang mga mata ang mga nagliparang piraso. Nang makita ito, napilitan si King Gwanghei na isuko ang kanyang sarili sa mga rebelde at isuko ang kanyang trono bilang hari ng Joseon. Bago siya tuluyang dalhin, iniabot niya kay Taeyul ang isang piraso ng kanyang kasuutan at hiniling na alagaan niya ang kanyang sanggol na anak na babae. Habang papalayo si Taeyul kasama ang bata, naalala niya ang unang pagkakataong nagkita sila ng hari. Noong panahong yun, mag-isang nilabanan ni Taeyul ang ilang prison guard mula sa Qing Dynasty, matapos siyang makalaya sa kanilang kulungan. Nang makita siya, na-realize ni na Sungho at King Gwanghei na may malaking potensyal si Taeyul na maging pinakamahusay na swordsman sa kaharian. Dahil dito, dinala siya ng hari sa palasyo upang sumailalim sa espesyal na pagsasanay mula sa mga bihasang swordsman, at kalaunan ay hinirang bilang personal bodyguard ng maharlikang pamilya. Lubos ang pasasalamat ni Taeyul sa kabutihang ipinakita sa kanya ni Haring Gwanghei, kaya nangako siyang mananatiling tapat sa hari at gagawin ang lahat upang maprotektahan ang kanyang pamilya. 18 taon matapos ang rebelyon sa palasyo, naninirahan na si Taeyul sa kabundukan kasama ang anak na babae ni Haring Gwanghei upang hindi sila matagpuan ng mga opisyal at sundalo ng Joseon. Pinangalanan niya ang bata na Taeyuk at itinuring itong sarili niyang anak. Masaya si Taeyul sa tahimik na pamumuhay na malayo sa digmaan, ngunit unti-unting nasira ang katahimikang yon nang lumala ang kondisyon ng kanyang mga mata at halos mawalan na siya ng paningin. Dahil sa pag-aalala, ipinatawag ni Taeyuk ang isang manggagamot upang suriin ang kalagayan ng kanyang ama. Matapos masuri si Taeyul, sinabi ng manggagamot na kailangan agad gamutin ang kanyang mga mata gamit ang isang halamang gamot na mabibili lamang sa trading post ng Nayon. Bago umalis, binalaan niya si Taeyuk na kahit ang pinakamabisang halamang gamot ay magiging walang silbi kapag huli na ang lahat. Kalaunan ng araw na yun, nakiusap si Taeyuk sa kanyang ama na ipagamot na ang kanyang mga mata. Ngunit dahil wala silang sapat na pera, hindi ito pinansin ni Taeyul. Tinanong ni Taeyuk kung bakit tila takot na takot siyang bumaba ng bundok, at sumagot si Taeyul na gusto lamang niyang matiyak ang kanyang kaligtasan. Gayunpaman, nang ipilit ni Taeyuk na siya na lamang ang pupunta upang kunin ang halamang gamot, napilitan si Taeyul na samahan siya. Kinabukasan, bumaba sila ng bundok at nagtungo sa Nayon upang bumili ng kinakailangang halamang gamot sa trading post. Sa panahong yun, ang kaharian ng Joseon ay pinamumunuan na ni Haring Sejong, na pumalit kay Haring Gwanghei matapos itong sapilitang patalsikin sa trono.
Sa araw ding yun, nakipagpulong si Haring Sejong sa mga matataas na opisyal ng kaharian, kabilang sina Sungho at Lord Ji-hun, upang pag-usapan kung paano haharapin ang kalupitan ng dinastiyang Qing. Patuloy na pinapalawak ng Qing ang kanilang impluwensya sa border ng Joseon, at kinukuha bilang mga alipin ang maraming mamamayan nito. Nagsimula ang pananakot ng Qing matapos kumampi si Haring Sejong sa dinastiyang Ming at tanggalin sa pwesto ang mga opisyal na hindi sumang-ayon sa kanyang desisyon. Lubhang nababahala ang mga opisyal ng Joseon, ngunit wala silang magawa dahil humihingi ang Qing ng napakalaking halaga upang mapalaya ang mga bihag. Labis ding nag-aalala si Haring Sejong at ang iba pang matataas na opisyal dahil kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, maging ang kanilang mga asawa at anak ay maaaring mabiktima ng pang-aalipin. Dahil dito, iminungkahi ni Ji-hun na makipagkasundo sila sa pinuno ng slave post na nagngangalang Gurutay. Kinabukasan, nagpasya si Sungho na magbitiw sa kanyang tungkulin bilang royal official dahil sa matinding konsensya na kanyang nararamdaman, habang lalo pang naghihirap ang mga mamamayan ng Joseon matapos nilang patalsikin si Haring Gwanghei. Samantala, dumating sina Taeyol at Taeyok sa nayon at napadaan sa isang pamilihan na nagbebenta ng iba't ibang kwintas, bracelet, at iba pang mga paninda, na agad na nakatawag ng pansin kay Taeyok. Habang naglalakad sila sa pamilihan, nakita nila ang isang lalaki na desperadong sinusubukang bawiin ang kanyang asawa, na kukunin na bilang alipin ng mga tauhan ng dinastiyang Qing. Ngunit dahil patuloy na tumataas ang halagang hinihingi upang mapalaya ang mga bihag, wala na siyang nagawa kundi magmakaawa na pakawalan ang kanyang asawa. Naawa si Taeyok sa kanilang kalagayan at nais sana niyang tumulong, ngunit agad siyang pinigilan ni Taeyol at sinabing huwag makialam. Ilang sandali pa, dumating ang mga sundalo ng Joseon upang awatin ang kaguluhan, ngunit nang makita nila ang tatlong matataas na opisyal ng Qing Dynasty, wala silang nagawa at napilitang umatras. Samantala, nakipagpulong si Ji-hun kay Gurutay, ang pinuno ng slave post na kilala bilang isa sa pinakamalupit na swordsman at pinsan ng emperador ng tiwaling dinastiyang Qing. Sa pulong, si Sungho, na nandoon din, ay labis na nagalit ng paulit-ulit na insultuhin ni Gurutay ang kaharian ng Joseon. Sa sobrang galit, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at ipinukpok ito sa sahig. Nang mapansin ito ni Gurutay, na-realize niyang isa siyang mahusay na swordsman, kaya nais niyang subukin ang kanyang kakayahan. Hindi nagtagal, nagharap sa isang tunggalian si Sungho at ang isa sa mga pinakamalakas na tauhan ni Gurutay na si Hwasam. Kalmado at eksakto ang bawat galaw ni Sungho, samantalang si Hwasam naman ay puno ng yabang at kumpiyansang siya ang pinakamahusay na mandirigma. Ngunit dahil sa kanyang disiplina at husay, madaling nanaig si Sungho at tinalo si Hwasam sa kanilang laban. Samantala, nakarating na sina Taeyol at Taeyok sa trading post at nakilala ang may-ari nitong si Hwayang. Sa kasamaang palad, napakamahal ng kinakailangang halamang gamot, at kailangan pa itong dumaan sa pag-aproba ng mga lokal na opisyal dahil napaka-rare nito. Sinubukan ni Taeyok na ipambayad ang mga balat ng hayop na kanilang naipon mula sa pangangaso, ngunit tinanggihan yun ni Hwayang dahil hindi sapat ang halaga nito upang mabili ang gamot. Dahil dito, umalis ang dalawa na puno ng pagkadismaya. Hindi nagtagal, dumating naman si Gurutay kasama ang kanyang mga tauhan upang magpahinga sa trading post. Nakasalubong nila si Taeyol, na agad silang nakilala at mabilis na itinago ang kanyang mukha upang hindi siya makilala. Pagkaalis nila sa trading post, ibinigay ni Taeyol kay Taeyok ang bracelet na gustong-gusto niyang bilhin sa village market. Labis itong nagustuhan ni Taeyok, at nagpatuloy na sila sa paglalakbay. Pagkatapos nito, nagtungo sina Taeyol at Taeyok sa isang restaurant na pagmamay-ari ng babaeng nagpasuso kay Taeyok noong sanggol pa lamang siya. Dahil nais nilang maibenta ang mga balat ng hayop na kanilang naipon, nagpasya silang manatili roon ng ilang araw. Nang gabing yun, nakipagkita si Lord Ji-hun kay Hwayang upang humingi ng isang dalagang maaaring mag-alaga sa kanyang ina. Pagkarinig nito, agad na naisip ni Hwayang si Taeyok at binalak na ialok dito ang trabaho upang kumita siya ng sapat na pera para mabili ang gamot na kailangan ni Taeyol. Sa kanilang pag-uusap, hiniling ni Ji-hun kay Hwayang na panatilihing lihim ang kanilang kasunduan. Nang gabing yun, nanaginip si Taeyol tungkol sa araw na natalo siya ni Sungho sa kanilang tunggalian, ang pangyayaring naging sanhi rin ng unti-unting pagkawala ng kanyang paningin. Kinabukasan, makikita si Sungho na namamahagi ng bigas sa mahihirap na mamamayan ng Joseon. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa mga tauhan ni Gurutay at isinama siya sa pantalan upang makipagkita sa kanilang pinuno. Dahil kinikilala ni Gurutay ang husay ni Sungho bilang swordsman, inalok niya itong maging kanyang kanang kamay,
ngunit mariin itong tinanggihan ni Sungho. Samantala, nagtungo si Taeyol sa isang kakilalang panday na dati nang gumagawa ng mga espada para sa maharlikang pamilya. Nais lamang niyang tiyaking buhay pa ito upang kung dumating ang panahong kailangan niyang muling humawak ng espada, maaari siyang pumunta sa lugar na yon. Kasabay nito, dumating si Hwayang sa restaurant upang kausapin si Taeyok at ialok ang trabahong ipinakiusap ni Lord Ji-hoon. Nang magkita sina Taeyok at Lord Ji-hoon, ipinaliwanag ng opisyal na nais niya itong ampunin bilang kanyang anak. Sinabi ni Ji-hoon na kapag naging ampon niya si Taeyok, mamumuhay ito ng masagana tulad ng ibang pamilya ng mga maharlika at magkakaroon siya ng sapat na salapi upang mabili ang halamang gamot na kailangan ng kanyang ama. Dahil ang tanging hangarin ni Taeyok ay mapabuti ang kalagayan ni Taeyol, agad niyang tinanggap ang alok ni Ji-hoon. Makalipas ang ilang sandali, bumisita si Sungho sa bahay ni Ji-hoon at nakasalubong ang papaalis na si Taeyok. Sa sandaling yun, napansin niya ang pulang tela na nakatali sa buhok ng dalaga, na kaparehong-kapareho ng piraso ng kasuotang ibinigay noon ni Haring Gwanghei kay Taeyol. Ipinaliwanag naman ni Ji-hoon na aampunin niya lang si Taeyok upang maging kasama at tagapag-alaga ng kanyang ina. Pagbalik ni Taeyol sa restaurant, sinabi sa kanya ng may-ari na umalis si Taeyok kasama si Hwayang, kaya agad siyang nagmamadaling pumunta sa trading post. Samantala, tuwang-tuwa si Taeyok dahil naniniwala siyang magkakaroon na siya ng sapat na pera upang mabili ang gamot ng kanyang ama at maging bahagi ng isang marangal na pamilya. Hindi nagtagal, napansin nilang nagtatakbuhan ang mga tao palayo sa trading post. Nang puntahan nila ang lugar, nadatnan nila si Hwasam at ang kanyang mga tauhan na hinaharas ang ilang babaeng manggagawa. Agad silang sinita ni Hwayang at inutusang umalis ang mga babae. Nang tanungin ni Hwayang kung ano ang kanilang ginagawa, ang isa sa mga tauhan ni Guru Tai na si Dongyul, ay sumagot na nagsasaya lamang umano sila. Nang marinig ito, nagbitiw si Hwayang ng masasakit na salita laban sa kanilang pinuno, na agad na nakuha ang atensyon ng isa sa mga assassin ni Guru Tai. Sinubukan ng bodyguard ni Hwayang na protektahan ang kanyang amo, ngunit hindi sila umobra sa napakahusay na kakayahan ng kalaban, at mabilis silang natalo. Nang akmang papatayin na ni Dongyul si Hwayang, dumating si Taeyok at inatake siya gamit ang tirador, na tumama sa kanyang mukha. Dahil dito, labis na nagalit si Dongyul at planong atakihin si Taeyok, ngunit dumating si Taeyol sa tamang oras at napigilan siya. Noong una, iniwasan ni Taeyol ang gulo sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng lalaki at pagluhod bilang paghingi ng tawad. Ngunit nang pilitin siya ni Hwasam na ibigay sa kanila ang virgin na si Taeyok, hindi na naiwasan ang labanan sa pagitan ng dalawa. Matindi ang naging sagupaan ni Taeyol at Hwasam, ngunit malinaw na mas mahusay si Taeyol at tuluyan niyang tinalo ang kanyang kalaban. Lingid sa kaalaman nila, nasaksihan pala ni Sungho ang buong laban, na nalaman ngayon na buhay pa si Taeyol at ang anak ni Haring Gwanghei. Nang gabing yun, nagpa siya si Taeyol na sabihin kay Taeyok ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at sa kanyang mga tunay na magulang. Sa kabila nito, sinabi ni Taeyok na si Taeyol pa rin ang kinikilala niyang ama at nais niya itong patuloy na alagaan bilang kapalit ng lahat ng kabutihang ipinakita nito sa kanya. Ipinahayag din ni Taeyok na papasok siya bilang isang nurse at magiging ampon ng isang opisyal, upang kumita siya ng sapat na salapi para sa mga halamang gamot na kailangan ng kanyang ama. Nang marinig ito, tahimik lang si Taeyol dahil wala na siyang magagawa ngayong nakapagpasya na si Taeyok. Samantala, nakita ni Sungho si Ji-hoon at ilang opisyal, na lihim na nagpupulong upang maghanap ng batang maaampon bilang kapalit ng kanilang mga anak na babae. Ginagawa nila ito dahil nangako ang Qing Dynasty na papalayain ang ilang alipin at babawasan ang ransom price kung ibibigay ng mga opisyal ng Joseon ang kanilang mga anak na babae sa mga pinuno ng Qing Dynasty. Bukod pa rito, nagpadala rin si Ji-hoon ng liham kay Haring Sejong upang tutulan ang kalupitan ng Qing Dynasty at hikayatin ang korte ng Joseon na kumilos laban sa panghihimasok ng Qing. Palihim na narinig ni Sungho ang kanilang pag-uusap at doon niya nalaman na ang babaeng balak ampunin ni Ji-hoon ay ipapadala lamang sa dinastiyang Qing upang ipagbili sa prostitusyon. Kinaumagahan, tahimik na bumangon si Taeyok upang hindi magising ang kanyang ama at nagsimulang maghanda para sa kanyang paglipat sa tahanan ni Lord Ji-hoon. Bago siya umalis, nakiusap siya sa babaeng may-ari ng restaurant na alagaan si Taeyol at nagpasalamat para sa lahat ng naitulong niya sa kanila. Habang sumasakay si Taeyok sa litter na magdadala sa kanya, tahimik na pinakinggan ni Taeyol ang pag-alis ng kanyang anak. Samantala, nasabat ng mga tauhan ni Guru Tai ang liham ng pagtutol na nais ipadala ni Ji-hoon kay Haring Sejong. Matapos basahin ang nilalaman nito,
Labis na nagalit si Gurutay dahil nalaman niyang lihim na kumikilos si Ji-hoon laban sa pamumuno ng dinastiyang Qing. Dahil dito, naghanda siya ng isang espesyal na pangkat upang lusubin ang tahanan ni Ji-hoon at lipulin ang buong pamilya nito. Sa kabilang banda, habang naglalakad si Taeyeol pauwi sa kanilang bahay sa gitna ng kagubatan, bigla siyang sinalakay ng ilang hindi kilalang kalalakihan. Matapos niyang talunin ang lahat ng umatake sa kanya, naisip niyang maaaring nasa panganib si Taeyok kaya agad siyang nagtungo sa trading post upang tiyakin ang kanyang kalagayan. Pagsapit ng gabi, dumating si Gurutay kasama ang kanyang mga tauhan sa tahanan ni Ji-hoon at sinimulang patayin ang lahat ng mga alipin nito. Pagkatapos nito, balak na ring patayin ni Gurutay si Taeyok dahil inakala niyang ito ang tunay na anak ni Ji-hoon. Gayunpaman, si Dong-yul, na inatake ni Taeyok ng tirador noong isang araw, ay nakilala ang dalaga at sinabi kay Gurutay na hindi siya tunay na anak ni Ji-hoon. Dahil dito, na-realize ni Gurutay ang panlilinlang ni Ji-hoon, na handang isakripisyo ang ibang babae, mailigtas lang ang sarili niyang anak. Hindi nagtagal, dumating si Sung-ho at pumayag na maging swordsman ng Qing Dynasty, kapalit ng pangakong hindi papatayin ni Gurutay si Taeyok. Sa kabilang banda, inatake naman ni Hwasam si Hwayang at pinilit itong sabihin kung nasaan si Taeyeol, dahil nais niyang makaganti matapos ang kanyang nakakahiyang pagkatalo. Hindi nagtagal, dumating si Taeyeol at walang awang inatake si Hwasam hanggang sa tuluyan niya itong mapatay. Pagkatapos nito, pinagalitan niya si Hwayang dahil ipinagkatiwala nito ang kanyang anak sa mga tiwaling opisyal upang gawing alipin. Dahil wala namang alam si Hwayang sa tunay na balak ni Ji-hoon, dinala niya si Taeyeol sa tahanan nito upang hanapin si Taeyok. Ngunit pagdating nila doon, tumambad sa kanila ang nakagigimbal na tanawin, kung saan patay na ang lahat ng tao sa loob. Dahil dito, agad na nagtungo si Taeyeol sa headquarters ng mga swordsmen, na nagsilbing tauhan ng Qing Dynasty. Sa sobrang galit, isa-isa niyang pinaslang ang mga mandirigma roon upang makuha ang impormasyon kung saan dinala ang mga babaeng ginawang alipin. Matapos makuha ang kanyang kailangan, nagtungo si Taeyeol sa border kung saan dinadala ang mga kababaihan ng Joseon upang ipagbili bilang mga sekswal na alipin. Kasabay nito, nagtungo naman si Ji-hoon sa palasyo upang ipaalam kay Haring Sejong na binihag ni Gurutay ang kanyang anak. Ngunit pagdating niya doon, naunahan na siya ni Gurutay, kaya hindi na niya naipahayag ang kanyang nais sabihin. Bumalik ang eksena kay Taeyeol, na nakarating na sa border at desperadong hinahanap ang kanyang anak. Nang marinig niya ang sigaw ng isang babaeng humihingi ng tulong, agad siyang pumasok sa isang tent at nadatnan ang ilang slaver na pilit na inaabuso ang isang babae. Dahil dito, wala nang naging ibang choice si Taeyeol kundi patayin ang lahat ng lalaki sa loob ng tent. Matapos patayin ang lahat, binantaan niya ang natitirang bantay sa kampo na palayain ang lahat ng mga alipin. Ngunit kahit napalaya na ni Taeyeol ang lahat ng babaeng alipin, hindi pa rin niya natagpuan si Taeyok, at ang tanging nahanap niya ay ang bell bracelet na ibinigay sa kanya ng isa sa mga babaeng alipin. Dahil dito, inutusan niya ang bantay ng kampo na dalhin siya sa lugar kung saan dinadala ang mga babaeng nakatakdang gawing alipin ng mga pinuno ng Qing Dynasty. Nang gabing yun, si Ji-hoon, kasama ang kanyang assistant, ay humingi ng tulong sa mga royal guards upang mailigtas ang kanyang anak. Bilang kapalit, nangako si Ji-hoon na susuportahan at aalagaan niya ang kanilang kapakanan sa hinaharap. Pagkarinig nito, agad na ipinag-utos ng pinuno sa mga royal guards na maghanda sa paglusob laban sa kampo ng Qing. Samantala, si Taeyok at ang anak ni Ji-hoon ay ikinulong kasama ang iba pang mga babaeng alipin sa isang kulungan, bilang paghahanda sa pagbebenta sa kanila bilang mga sekswal na alipin. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Gurutay at inutusan ang kanyang mga tauhan na ihanda ang bangkang magdadala sa lahat ng kababaihan pabalik sa Qing Dynasty. Kinaumagahan, si Ji-hoon at ang mga royal guards ay makikitang naghahanda na salakayin ang headquarters ni Gurutay. Bago sila umatake, sinabi ni Ji-hoon na susubukan muna niyang makipag-usap ng mapayapa ngunit binalaan niya ang lahat na huwag maging mapanatag. Ilang sandali pa, pumasok ang mga gwardya sa loob ng himpilan at nakipagpulong sa kinatawan ng Qing. Ngunit habang nakikipagnegosasyon ang tagapayo ni Ji-hoon, bigla itong pinatay gamit ang isang palakol. Dahil dito, sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga tauhan ni Gurutay at ng mga maharlikang gwardya. Sa kasamaang palad, armado ng mga rifle ang hukbo ng Qing, kaya madali nilang napatay ang halos buong hukbo ng Joseon mula sa malayong distansya. Nang makita ni Ji-hoon na patay na ang halos lahat ng sundalong kasama niya, nagpasya siyang tumakas. Ngunit bago pa siya makalayo,
hinarang siya ni Dongyul kasama ang isa pang tauhan ni Gurutay at nagbantang papatayin siya. Kasabay nito, dumating si Taeyol sa lugar sa tulong ng bantay ng kampo, ngunit agad namang napatay ang bantay matapos tamaan ng palakol na inihagis ni Dongyul. Bilang resulta, nagsimula ang isang laban kung saan mag-isang hinarap ni Taeyol sina Dongyul at ang isa pang mandirigma ng Qing. Hindi nagtagal, ang iba pang mga sundalo ng Qing Dynasty, na narinig ang kaguluhan, ay nagsimula ng dumating at sunod-sunod nilang pinaputukan si Taeyol. Sa kabutihang palad, ginamit ni Taeyol ang mga bangkay ng mga napatay na kalaban bilang panangga laban sa mga bala. Sinamantala niya ang pagkakataong makalapit sa mga sundalo at isa-isa silang pinabagsak gamit ang kanyang espada. Matapos ang napakahaba at nakakapagod na labanan, tuluyan niyang nalipol ang buong hukbo ng kalaban. Nang masaksihan ni Dongyul ang walang kapantay na lakas ni Taeyol, labis siyang natakot at tumakas mula sa lugar. Samantala, narealize ni Lord Ji-hun na si Taeyol ang dating swordsman na nagprotekta kay Haring Gwanghei. Agad siyang lumuhod at nakiusap na iligtas ang kanyang anak. Sa kabila ng kanyang matinding pagkapagod at lumalabong paningin, sinabi ni Taeyol na sa halip na isipin lamang ang sariling anak, dapat pagtuunan ni Ji-hun ng pansin ang pagbangon ng bansa at ituwid ang mga pagkakamaling dinulot ng kanyang pagtataksil noon. Pagkatapos nito, pilit na naglakad palayo si Taeyol bago bumagsak dahil sa sobrang pagod. Sa kabilang banda, nagtungo si Sungho sa dungeon upang dalawin si Taeyok. Nang makita niya ang paghihirap ng mga mamamayan ng Joseon, nakonsensya siya dahil isa siya sa mga naging bahagi ng paghihimagsik na nagpatalsik sa dating hari, na naging isa sa mga dahilan kung bakit nagdusa ang kanilang kaharian. Kasabay nito, makikita si Gurutay na ginagamot ng kanyang pinagkakatiwalaang babae gamit ang acupuncture. Dito nabunyag na ang peklat sa kanyang leeg ay ginawa ng batang si Taeyol sa nakaraan, nang makatakas ito sa kulungan ng Qing, bago siya matagpuan ni Haring Gwanghei sa kagubatan. Hindi nagtagal, dumating si Dongyul upang iulat ang nangyari sa headquarters ng Qing, at binalaan niya si Gurutay na nagbalik na ang batang minsang nakatakas sa kanila. Iginiit ni Dongyul na hindi ito ang tamang oras upang magpahinga at kailangan ng maghanda ni Gurutay. Nang marinig ang pang-iinsultong ito na parabang hindi niya matatalo si Taeyol, kaagad niyang pinatay si Dongyul sa pamamagitan ng paghiwa ng kanyang leeg. Pagkatapos nito, narealize ni Gurutay na kailangan na niyang kumilos at inutusan ang kanyang alalay na dalhin sa kanya si Taeyok. Gayunpaman, sinabi ni Sungho na hindi na yun kinakailangan dahil si Taeyol mismo ang kusang hahanap sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Taeyol sa trading post at nalaman niyang ginamot ni Hwayang ang kanyang mga mata gamit ang mga halamang gamot sa utos ni Ji-hun. Ngunit kahit nagamot na siya, nananatiling malabo ang kanyang paningin at mangangailangan ito ng panahon bago tuluyang gumaling. Binalaan siya ni Hwayang na maaari pa ring tuluyang mawala ang kanyang paningin kung ipagpapatuloy niya ang pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Taeyol dahil ang tanging nasa isip niya ay mailigtas ang kanyang anak. Pagkatapos nito, nagtungo si Taeyol sa panday na pinuntahan niya noon upang kunin ang espadang gagamitin niya laban kay Gurutay, na lumalabas na ang parehong espada na ginamit niya noon sa pagprotekta kay Haring Gwanghei. Samantala, naghanda naman si Sungho na harapin si Taeyol matapos siyang pagbantaan ni Gurutay na sasaktan ang mga mamamayan ng Joseon kung susuway siya sa kanyang utos. Kinabukasan, pagdating ni Taeyol sa headquarters ni Gurutay, naghihintay na roon si Sungho upang harapin siya sa isang laban para sa kani-kanilang paniniwala. Samantala, pinapanood sila ni Gurutay at ng kanyang pinagkakatiwalaang babae mula sa beranda ng isang abandonadong gusali. Bago magsimula ang kanilang tunggalian, sinubukan ni Sungho na kumbinsihin si Taeyol na umatras, at sinabi niyang ang lahat ng kanyang ginagawa ay para lang iligtas ang Joseon sa mas matinding paghihirap. Bilang tugon, sinabi ni Taeyol na si Taeyok ang kanyang buong mundo at gagawin niya ang lahat upang maprotektahan ito. Naging napakatindi ng labanan ng dalawang pinakamahusay na swordsman ng Joseon dahil kapwa sila may pambihirang husay sa paggamit ng espada. Ngunit dahil sa kanyang matatag na hangarin na mailigtas si Taeyok at tuparin ang ipinangako niya kay Haring Gwanghei, nagtagumpay si Taeyol at natalo si Sungho. Sa halip na patayin si Sungho, hinayaan siyang mabuhay ni Taeyol at binigyan ng pagkakataong baguhin ang kanyang buhay. Gayunpaman, walang awang pinatay ni Gurutay si Sungho habang sinasabi na ang isang mandirigma ay dapat tanggapin ang kamatayan kapag natalo siya. Pagkatapos nito, hinamon niya si Taeyol na maglaban sa isang lugar kung saan tanaw niya si Taeyok, na sa mga oras na yun ay nakagapos sa mabibigat na iron chain. Bago magsimula ang tunggalian, nangako si Gurutay na papalayain si Taeyok kung magagawa siyang talunin ni Taeyol sa kabila ng malabo nitong paningin.
Sa simula ng laban, nahirapan si Taeyol na sabayan ang napakabilis na pag-atake ni Gurutai. Ngunit nang makita niya si Taeyok na tinututukan ng espada ng kasamahang babae ni Gurutai, nag-alab ang kanyang galit at lalo siyang naging determinado na tapusin ang kalaban. Sa sumunod na sagupaan, pinatay ni Taeyol ang babaeng kasamahan ni Gurutai upang matiyak ang kaligtasan ni Taeyok. Dahil sa kilos na ito, tuluyang nabalot sa galit si Gurutai at nawala siya sa focus sa pakikipaglaban. Pagkatapos nito, ibinuhos ni Taeyol ang lahat ng kanyang lakas at buong husay sa pakikipaglaban upang mapabagsak si Gurutai. Matapos ang isang napakatindi at mabangis na tunggalian, tuluyan niyang napatay ang pinuno ng slave post. Dahil sa pagkamatay ni Gurutai, napalaya ang lahat ng mga alipin, at ang mga natitirang opisyal ng Qing Dynasty ay napilitang lisanin ang kaharian ng Joseon. Ngunit sa kasamaang palad, tuluyan namang lumala ang kondisyon ng mga mata ni Taeyol at permanente na siyang nabulag. Nang lumapit si Taeyok na umiiyak, mahigpit siyang niyakap ni Taeyol habang sinasabing ayos na ang lahat. Makalipas ang ilang araw, nagpasya sina Taeyol at Taeyok na bumalik sa kabundukan upang mamuhay ng payapa at malayo sa kaguluhan, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.